Okay, here we go. Here's Kiko Barzaga. Bakit siya consistent? Listen to this, darling. Okay, yan ngayon. Okay. Yeah. Etong si pangalan nito, itong si Speaker D, yung Boji D na yan ay nagsalita after na ipasa nila ang 6.7 trillion na nanakawin na naman ng mga buwaka ng ina sa 2026 budget. Listen. You know my bagong speaker. Welcome to the Pusa Dog Vlog. Mga kagalang-galang na kasama sa mula sa kulungan ng Sandro Marcos, Lodi. Lakas mga asar nito ni Kiko Barzaga. Katulad dito, nasa loob siya ng Kongreso. At ito ay nire-record niya yung mga galawan ng mga buwayang nasa loob ng Congress. Listen. Ito na ating pupulin sa bayan na kailangan lagi natin tanungin sa ating mga sarili. Magkano man ako? Sabi niya, magkano? Tinatalupan niya bawat wordings nitong speaker na ito. Para sa bulsa ko. At ganito na tayo nag-iikot. Kapanahon ito, inakalampag na tayo ng ating konsensya. Wala kayong konsensya. Wala kayong konsensya. Actually, iba. Iba to. Ito yung Gen Z na kailangan natin. Mga magnanakaw. Tunay na reforma. Mga reforma na magpapalumbalik sa tiwala ng taong bayan sa ating institusyon. Wala kaming tiwala sa inyo. Okay, wala kaming tiwala sa inyo. Kasi yung mga binabasa na yan, yung script na yan, script lang yan ng mga kadyotahan, mga optics na script na kunwari para sila sa bayan. Listen. Ang lahat ay tuwid ang dapat ituwid. Daang matuwid, si Aquino. Sabi niya, daang matuwid, si Aquino. So ginagamit yung tagline ng daang matuwid. Tumuwid ba ang inyong daan? Look at us now. 'Di ba? Nagkabaku-baku na dahil hindi natin alam yung mga tinayong mga building nung panahon pa, even not Aquino or iba pang mga nakaraang administrasyon, dahil ninakaw nila ang budget sa infra. Okay, tuloy natin. Ang sagradong mandato ng pamahalaan ay ang nakakagungan pagnanakaw. Ayan, pagnanakaw. Ang sagradong mandato ng pagnanakaw. Responsabling pamamalagi responsabling pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Sabi niya, di ba? Responsabling pagnanakaw sa pera ng bayan. Alam mo, narinig siya ni Garin. Ayan, si ulo ni Garin yan. Tingnan mo. Yan ang dahilan na kung bakit tayo ang ito. Yan ang diwa ng Kongreso. Ang dahilan kung bakit sila nandyan ay magnakaw ng kaban ng bayan. Yakin na ang bawat piso na galing sa buwis ng ating mga kababayan ay pupunta sa bulsa namin. Ay, ibig sabihin niya, pupunta sa bulsa ng kongresista. Okay? Sa tunay na bulsa ng mga congressman. Yan. Alam namin na binabatayan tayo ng buong isang bayanan. Tama lang po ito. Sapagkat ang pinag-uusapan natin di pa kayo natakot magnanakaw na ulit. At iwala ng ating mga mamamayan. Hello. Tungkulin natin ipakita ng Kamara isang tahanan ng may tunay na malasakit at may tahanan ng mga buhaya. Yan. Tahanan ng mga buhaya. Tahanan ng walang malasakit. Tahanan niya ng mga kawatan. Crocodile farm. Tahanan ng mga buhaya nga o crocodile farm, sabi ni Kiko. Alam mo, habang pinapanood ko to, talagang napapako ako sa mga sinasabi niya. Sabi ko, iba din tong batang ito. Magaling ang pagpasahan ng pambansang budget. May mga pagkakataon nagtatalo-talo ng pananaw. At minsan, nagpagkakataon na nagtalo-talo ang mga pananaw dahil nagtatalo-talo ng kung sino ang malaking nanakawin. Inaabot tayo ng madaling araw sa ating pong pagdinig. Inaabot sila ng madaling araw sa pagdinig kung paano nila i-insert ang mga budget, kung paano nila iprograma ang mga unprogrammed funds para mapunta sa kanilang bulsa. Hindi, puro tulog lang yan. Daming absent. Sabi naman ni Kiko, hindi, puro tulog lang yan. Hindi sila napupuyat, puro tulog lang dahil maraming absent. Look. Isa ang ating hangarin. Magnakaw. Isa ang ating hangarin. Sabi niya, magnakaw. Tiyan mo, dinig na dinig siya ng mga katabi niya. Patay mali siya itong ulo ni Garin. Ayan, tangay na. Okay, go. Ng bawat Pilipino. Ng bawat Ayan, tiyan si Garin. Nakita niyo ba palangga? Okay, go. Nanakaw. Sa ilalim ng budget na ito, pinugulan natin ang palawagan ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi namin mahal yan. Diba? Tinugulan natin ating panawagan ng mahal na Pangulo. Hindi na, sabi ni Kiko, hindi namin mahal yan. Talaga naman hindi yan mahal ng bayan dahil adik yan. Tingilan nyo kami, dadamay nyo pang buong bayan. Okay, go Kiko. Mga pangunahing sektor ng ating lipunan. Lalo-lalo na ang edukasyon, ang kalusugan, at ang panglipunang pangangailangan.
Kailangan pag pinakinggan mo yung mga speech nila, ang kanilang layunin para sa edukasyon, pangkalusugan at sa mga pangangailangan, subatsuchu, eklabush. Pero ang totoo ay ninanakaw nila ang kaba ng bayan. Okay, tuloy. Binigyan namin ng pinakamalaking pondo ang sektor ng edukasyon. Binigay ang pondo sa sektor ng edukasyon, pero ang mga bata malnourished pa rin at kulang sa proyekto para sa kanilang nutrisyon na kasama sana dyan sa edukasyon, health and education. Those classrooms. 1 trillion to Yan, bulok-bulok na classroom, walang silya, walang electric fan, 'di ba? Walang kung ano-ano, kaya puro kasinungalingan 'yan. Oh, ghost classrooms. Ghost classroom ang sinasabi ni Kiko. Katumbas ito ay 4.1% ng ating gross domestic product. Ito ay patunay ng ating paninindigan na bigyan ng mas maliwanag na kinabukasan. Di na uso yung ghost flood control. Uso na ngayon ang ghost classrooms. Kasabay nito, tiyakin natin na may sapat na tayong pondo para sa kalusugan, infrastruktura, agrikultura, at mga programang panglipunan. Infrastruktura, agrikultura, at programang panlipunan. Agrikultura, alam nyo na pinamunuan ni Bangag yan. Anong ginawa ni Lisa Tanas, ni Tambaluslos, ng Bangag Administration? Mag-smuggle ng mag-smuggle. So lahat itong mga sinasabi ng Speaker of the House, yan ay kadyutahan lang. Listen. Ang bawat proyekto ay sinuring upang masiguro na mapapupunta ito sa mga lugar at sektor na higit na mga nangangailangan. Pupunta ito sa Forbes Park. Ayan. Ang bawat proyekto ay sinili para mapunta sa Forbes Park, sabi nga ni Kiko. Bagong bahay. Yan. Forbes Park para pangbili ng bagong bahay. Kaya talaga dapat utasin nyo na lahat ng mga hayop na ito eh. Tanggalin na lahat sa pwesto itong mga magnanakaw na to. Sa pagpupulong ng Legislative Executive Development Advisory Council o LECA, noong September 30, itinakda natin ang Board na panukalang batas na magtutulak ng reforma at pagunlad sa ating bansa. Pagunlad sa pagnanakaw. Pinagdito ang mga Diba? Tutukan nila ang mga proyekto para sa pagunlad ng bansa. Sabi ni Kiko, pagunlad sa pagnanakaw. Imagine mo naririnig sa mga katabi niya. That's braveness, darling. panukalang Rice Industry and Consumer Power Act. Benta ng 20 pesos yan. Ayan. Sabi yan, 20 pesos na bigas. Bentahan ng 20 pesos bigas na yan, ni Bangag na mabaho pa sa pagmumukha nila ang amoy ng bigas. Insurance framework. Sa mga victims of calamity, 20 pesos na lang ang advice nyo. Yeah. At ang Tatawid Manila Pilipino Program Act. Kasama rin sa mga ito ang Department of Water Resources Bill, ang Waste to Energy Bill, ang National Land Use Bill, ang Blue Economic Bill, at ang pag-amenda ng Balanced Law at Itira. Isang bill lang alam nila, blue bills. Lahat ito ay bahagi ng ating pangarap na may taguyod ng isang matatap na ekonomiya. Babagsak na ang ekonomiya. Yeah, pagtaguyod, sabi ni D, pagtaguyod sa matatag na ekonomiya. Sabi naman ni Kiko, ang pagpapabagsak nila sa ekonomiya. Exactly. Kasi the more na ninanakaw nila ang pera, ay bumabagsak ang ekonomiya. Tignan nyo naman ngayon, at bumabagsak ang kabuhayan ng Pilipinas. Kapag bumagsak ay what? Gutom, labuang, addictus, at kung ano-ano pa. Displaced ang ating mga kababayan sa lindol dahil walang tamang ayuda o pagkalinga ng gobyerno ni Bangag. Listen. At handang sumubay sa pagbabago ng Binabagsak nyo ang ekonomiya. mga pinamahal kong kasama. Maaaring hindi perfecto ang ating budget. Oh, at least alam mo. Correct. Maaaring hindi perpekto. Kaya hindi perpekto dahil hindi nanakaw nyo. Kaya nga sabi ni Kiko, at least alam mo. Kasi kung talagang ikaw alam mo na perfect. Okay, yung mga ganyang budget, you can say perfect yung budget natin. Kasi nakatalaga sa ganito, sa ganyan, sa ganyan. At na-execute ng tama yung mga budget. Pero alam nila, sabi nga ni Kiko, at least alam mo na hindi perfect ang budget dahil nga ninanakaw ninyo. Wala ng bagong hamon sa ating paglilingkod. Hindi. Ang unang hakbang sa ating paglalakbay tungo sa isang tunay na budget ng bayan. Bukas at tapat sa sambayanan. Ito, paglalakbay sa tunay na budget ng bayan. Bukas, my God, bukas o sarado? Meron natin sinabi si Kiko dyan, kaya pala kayo parang nagko-close door meeting something. Teka. Isang budget na ginawa sa liwanag, hindi sa dilim, na pinagtuunan ng sapat na oras at ng dibabaw. Kaya pala may mga secret committee meetings kayo, Okay, sabi niya, bukas daw sa liwanag, hindi sa dilim, yung ginagawa nilang budget hearing. Kaya di ba, sabi ni Kiko, kaya pala mayroon kayo mga secret committee hearing. Tawin natin. Hindi ang pangsarili. mga magnanakaw. Tapang niya, no? Sa ilalim dito, Yan. Tingnan mo, Lord, so mga magnanakaw. wala rin tinago. Mga Yun, Walang ibang layunin kundi TikTok.
na ang bawat Big isang job. buwis ng ating mga mamamayan ay bumalik sa kanila sa inyong oportunidad, serbisyo at pagkasa. O yun, balik mo na. Ito ang ating panata. Ang pera ng taong bayan ay para sa taong bayan. Para sa bulsa ng mga Kaya naman congressman. natin Yeah. siguraduhin na ang pondo itong ginagamit ay tapat, may magsakit, at ipinagkakatiwala sa kamay ng may pananalitan. Wala na kaming tiwala sa inyo. Dapat pa ang budget ng bayan ay simula lamang ng ating mas malaking tungkulin. Magnakaw. Ang tunay na pagsubok ay Hanggang lang malaki tungkulin ay magnakaw. Kaya dapat matanggal na ito mga hayop na to. Nako. hindi lamang nasusukat sa tenaryo, kundi sa pagpapatubag kung paano natin magagawa itong tapat, may pananagutan at may integridad. Bantayan pa rin natin ang bawat pisong pinagpaguran ng ating mga mamamayan. Bantayan nyo, ha? Lagay nyo sa safe, ha? Lagay nyo. Yan. Bantayan daw ang kaban ng bayan. Ang sabi ni Kiko, sige bantayan nyo ha. Ilagay nyo sa safe ha. Ilagay nyo sa Forbes Park. Sa bulsa nyo para hindi makuha. Sa ganitong paraan, mapapatunayan natin ang pinagsiskamang natin ibalik ang tiwala ng taong bayan sa pamamagitan ng sapat na paglilingkod at Ibalik nyo muna ang ninakaw nyo bago namin ibabalik ang tiwala sa inyo. Yeah. Dahil sa ipabot ang aking pong taus-pusong pasasalamat. Ibalik nyo muna ang ninakaw nyo. Iluwa nyo lahat. Bago magkaroon ng tiwala ang taong bayan, which is malabo dahil ang mga ninakaw nila ay ang iba dyan ay nasa offshore accounts na ng mga hinayupa. Kay Marco. Sa ating majority block, sa pinamumunuan ng ating majority door leader, Sandro Marcos. Yun, si Sandro. Palakpakan ng mga buhaya, si Big Croc, Big Crocodile. Sino pa ba Sa ating priority block ng pinamumunuan At least pag-budget, present silang lahat. Marcelino Liban. Yung silibanan. Big clock. Basta. Salamat sa reconstructed team Basta. at magbusising pagkatato. Sa ganitong masiglang palitan ng ideas and opinions, lumalakas ang ating institusyon at nagpapatatak sa ating demokrasya. Ano pa ba? Kahit committee, Natin yung mga magnanakaw. on application chairperson, Yun, si Vargas, may flood control din yan. Yan. Ang laki ng flood control niyan. Yan, happy.